yumaong general na si Alejo Santos mula sa bayan ng Bustos ay kinilala bilang isang prominenteng tao sa larangan ng politika at militar. Tumingkad ang kanyang pangalan ng pamunuan niya ang 23,000 sundalo ng Bulacan laban sa sandatahang Hapon noong World War II at mas lalong naging dakila nang maging gobernador ito ng Bulacan at kalihim ng kagawaran ng tanggulang pambansa. Dahil dito, naglabas ng order ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas noong 13 ng Disyembre. Isunod sa kanyang pangalan ng Bulacan Headquarters Constabulary bilang pagkilala sa kanyang natatanging pagganap at ambag sa pagtatanggol sa mamamayan. Sa kasalukuyan, ang Camp General Alejo Santos na matatagpuan sa lungsod ng Malolos ay patuloy na nagsasagawa ng mga polisiya upang ipagtanggol at panatilihin ang kaligtasan ng bawat Bulakenyo. Una na rito ang pagkakaroon ng 1,435 na mga pulis sa buong lalawigan. Galing, di ba? Ang ating kapulisan ang pangunahing nangangalaga sa kaayusan at katahimikan sa lalawigan. Si Police Senior Superintendent Fernando Mendez Jr. ang Provincial Director ng Kapulisan sa Bulacan. Sa pangunguna niya at ng buong Bulacan Provincial Police, kanilang sinisigurado na sapat ang serbisyo at proteksyon nating mga mamamayan. Ating mga kapulisan dito sa Bulacan ay ating matatagpuan sa Bulacan Police Provincial Office o kilala rin sa tawag na Camp General Alejo Santos. Ang kampo po ito ay pinangalanan na Camp General Alejo Santos in honor of General Alejo Santos na siya po ang namumuno ng more or less 23,000 guerrillas against Japanese forces. Sa panahon na yun, siya po ang leader ng Bulacan Military Area at pagkatapos po ng gira na yun ay siya po ang ginawa ng Military Governor General ng Province of Bulacan. At siya din ang tinanghal ng Secretary of National Defense. At ang kanilang mission and vision. Ang pinaka malaking achievements namin dito sa office namin ay yung pagbaba ng crime volume, pagtaas ng crime solution efficiency, pagbaba ng crime rate, yung mga paghuli natin sa mga criminals involving sa mga krimen na nangyayari sa Bulacan at pagkahuli sa mga most wanted persons. Una po, ang primary mission ng ating pulis sa Bulacan, katulad ng ating motto sa PNP, ang to serve and protect. Ibig sabihin, ipagsilbihan at proteksyonan ang mga mamamayan. Yung ating information dissemination system sa ating Police Community Relations Branch, kung saan tayo ay nagkakandak ng mga dialogue, information drive sa mga schools, sa communities, sa barangay, at nag-organize din tayo ng mga NGOs, volunteer organizations na siyang nakakatulong sa atin sa kapulisan para labanan
at masugpo itong mga masasamang elemento. Medyo na po, mas maayos na po. Kasi kumpara po dati, kasi halimbawa po yung sa helmet po, pag-suot po ng helmet, yun. Mas napapatupad na po yung mga batas na yun. Masasabi ko yung natutupad na, lalo na sa mga sasakyan. Alam nila yung saan ibababa, saan kung ano, ang mga tao, kung saan din sila sasakay tsaka bababa. Yung nakita ko po dito, taga-Apalit po kasi ako. Sobrang natutuwa ako sa mga nakaposisyon dito. So yung mga paligid din, talagang pinagbabawal yung paninigarilyo, talagang pinapatupad. Okay naman, nasusunod naman ng mga tao yung mga batas dito sa peace and order, and positive naman yung kinakalabasan niya. At yun, sana magtuloy-tuloy pa ang pagiging maayos ng pamamalakad dito. Sa Bulacan ngayon ay may maliwanag na direksyon ang ating mga pamahalaang lokal, no? Sa pamamagitan ng Provincial Peace and Order Council, maliwanag na ilalatag ang mga polisiya para sa mga bayan at lungsod. Sa katunayan, bilang karagdagan sa kakulangan ng ating kapulisan, may mga force multiplier na ipinapatupad ang ating mga pamahalaang bayan at lungsod. Kakibat na rin ito ang pagpapalakas pa ng ating mga barangay justice system para tiyakin natin na sa pinakamaliit na unit ng ating mga komunidad ay magiging maayos ang pamamahala at pagpapatakbo sa kaayusan at kapayapaan. Ang masasabi ko po dito sa ating probinsya, isa sa pinakamatahimik at pinakamaayos na probinsya sa buong Region 3. Ito po ay dahil sa programa ng ating Provincial Director na kung saan personal niyang ginagabayan ang mga hepe at ang mga pulis sa mga bagay na may kaugnayan sa crime prevention and control, sa paghuli ng mga masasamang elemento, pati yung ating PNP Integrated Patrol System ay higpit niyang pinatutupad yan na gawin ng ating mga hepe ng pulisya. Tapos wala kang dalang rehistro at ang iyong lisensya ay student, yun ang violation mo. At kailangan kang tikitan at ang iyong ticket ay yung tubusin na lang sa ating provincial council. Okay lang naman po, ma'am, kasi kasalanan ko naman po, naintindihan ko. Mag-helmet na po ako at paparehistro ko na po itong motor ko. Ito po ay ating programa regarding ating PIPS na tinatawag. Ito po ay part ng PIPS na checkpoint po. At ang nasa kabila ko naman po ay ang aming sasakyan, ang driver at ang kanyang security. Na kung sakali pong magkaroon po ng problema, magkaroon ng chase, sila po ay hahabol. Ngayon, itong format na ginawa namin ng checkpoint ay single team lang. Yung pong nasa unahan natin, yung po ay spotter, yung po ay taga-flag down ng sasakyan at hihinto po rito sa ating signage sa may slowdown. Tapos ito ang ating inspection area at ako ang team leader nila. Ina-approach po natin yan sa magandang pamamaraan. Binabati ho natin, magandang hapon ho. Visual search lang po ang aming kinakandak. Bukod po ron ay gumagamit po kami ng stick sa pagtingin-tingin po kung meron pong dapat na tignan. Kami po ay Pulis Bulacan at katulad po ng ibang kapulisan, kami po ay nagpapatupad ng ating implementasyon po ng Philippine National Police regarding PIPS at regarding under Police Operational Procedure. Yan ang Pulis Bulacan, laging handang maglingkod at palaging maaasahan sa kahit anumang oras.
Ngunit alam ba natin na ang lahat ng mga kapulisang ito ay pinamumunuan ni Police Senior Superintendent Fernando H. Mendez Jr., ang Provincial Director ng Lalawigan ng Bulacan. Lingid sa ating kaalaman na si Police Senior Superintendent Fernando Mendez Jr. ay isa ring Bulakenyo, ang kauna-unahang Bulakenyong Provincial Director sa ating lalawigan. Kasi yung late father ko, chief of police siya dito sa Bulacan sa mga iba-ibang bayan. Before siya naging mayor ng San Miguel. Parang ang nag-motivate sa akin to join the military. Hindi naman ako police kaagad eh. Military muna. Pumasok ako sa PMA, siya nag-motivate sa akin. Nung mag-create yung Philippine National Police in 1991, pinayagan kami na mamili. We wanted to stay sa AFP or mag-join na ng police ng PNP. So, nag-join na lang ako ng police. Sipag at dedikasyon sa trabaho, iyan ang kanyang naging puhunan. Halos nauubos ang araw ko ng puro trabaho kasi lahat paperworks, may mga operations, pati yung mga lahat ng mga kailangang i-address, mga issues, mga concerns sa mga stations, hindi ko sila pinapatagal eh. Gusto ko kailangan lahat kaagad ina-actionan. Pag may time akong extra, nag-iikot-ikot ako sa mga stations, so tinitingnan ko yung mga deployments ng mga tao. At kung merong may mga incidents na kailangan ng presence ko, pinupuntahan ko rin. Yung mga tao dito, sabi nila, medyo stricto daw ako. Basta ang importante sa akin, ginagawa nila yung trabaho nila. Hindi naman ako magagalit sa kanila kung nagtatrabaho sila, alam naman nila yan. Nagagalit ako kung merong mali, di ba? Iniiwasan ko nga rin magalit kasi siyempre tatandaan ka agad. Ang Provincial Director po namin na si Police Senior Superintendent Fernando H. Mendez ay magaling na leader at magaling makisama sa mga tauhan. At pagdating sa mga pangangailangan sa PPO namin, natutugunan naman po lahat ng mga pangangailangan namin. Strict po siya, oras ng trabaho. Pero pagka may kailangan ka, approachable naman siya. Ang aming provincial director po ay nandun po sa kanya yung pagtingin sa kapakanan ng kanyang tauhan. At iniisip palagi niya yung moral and welfare. Simula nung ako'y naging pulis, ngayon lang ako nakakita ng isang provincial director na hands-on siya sa lahat. At siya nakikita ko isa sa pinakamatalino, pinakamabait at pinakamasipag na naging provincial director dito sa Bulacan.